Ipinikit ko ang aking mga mata habang papalabas sa kumpanya dahil tinanggihan lang muli ang application ko. Nakapag-apply na ako sa halos lahat ng kumpanya sa buong Maynila pero wala pa rin akong nakukuhang trabaho. Ang hirap namang maghanap ng trabaho dito. Reklamo ni Ivana sa sarili niya. Nakakadismaya lang na nag-effort pa naman ako para matanggap pero walang nangyari. Ay buhay nga naman. Matapos niyang magmuni-muni sa labas ng inuupahan nila ng kaibigan, ay nagpa siya na si Ivana na pumasok sa loob. Nang makapasok si Ivana sa loob ng kanilang apartment, ay nadatnan niya itong bihis na bihis at nakasuot pa ng heels. "Saan ka pupunta?" Takang tanong ni Ivana sa kaibigan. "Ay, nakalimutan ko atang sabihin na may date ako ngayon at sa bar kami magkikita." Saad ng kaibigan habang nagmamadaling maglagay ng konting makeup sa kanyang mukha. Pagkatapos maglagay ng konting makeup, ay lumapit na ito sa kanya at nagbeso. "I need to go. Baka gabihin ako ah. Magluto ka na lang na makakain mo. Huwag kang magpapalipas ng gutom, okay?" "Okay, enjoy the night." Pahabol ni Ivana pero hindi na siya narinig pa ng kaibigan niya. Pagkaalis ni Alice ay dumiretso na si Ivana sa kanyang kwarto para magsimulang mag-apply muli sa mga bagong trabaho sa buong Maynila. Mahirap talaga mag-apply ng trabaho kung ang kalaban mong iba ay mga skilled applicants. I wish I can just relax and forget about everything, even for a minute. Nakasandal na sabi ni Ivana sa sarili niya. Sa kalagitnaan ng paghahanap ni Ivana ng bagong mapapasukan, ay biglang umilaw ang kanyang cellphone. Hudyat na may nag-text dito. "Bestie, hindi ako makapaniwala sa kamalasan ko ngayong gabi. My date just stood me up, and top of that, hinakaw pa yung purse ko. Nandun ang pera ko at ang ATM ko." Kahit hindi nakikita ang mukha ng kaibigan niya, ay alam niyang umiiyak na ito ngayon. "Nakita mo ba kung anong suot niya? At kung anong tangkad niya?" Tanong ni Ivana sa kaibigan. "Ang magnanakaw ay nakasuot ng relo at itim na jacket, pero nabigo ako makita ang mukha niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon eh." "Okay, dyan ka lang at susunduin kita dyan." Mabilis na itiniklop ni Ivana ang kanyang laptop at mabilis na lumabas sa kwarto niya. Naiiling habang hindi makapaniwala si Ivana sa naging resulta sa date ng kaibigan niya. Lumabas ng bahay si Ivana na hindi man lang nakabihis sa suot niyang pantulog. Kaagad na pumara ng taxi si Ivana at sinabi kung saan siya pupunta. Pagdating niya doon ay kaagad na bumaba siya sa taxi at kaagad na tinawagan ng kaibigan. "Nasaan na naman kaya yung babaeng yun?" Mahina niyang sabi habang nagpalingalinga sa paligid. Bago pa niya napatay ang tawag ay nahagip na ng kanyang mga mata ang isang figura ng isang lalaki na tumutugma sa sinabi ni Alice na magnanakaw. Isang lalaking may suot na wristwatch at itim na jacket. "That's definitely him." Naglakad si Ivana sa direksyon ng lalaki na may masamang tingin. "Hoy, ikaw!" Kaagad na sabi ni Ivana sa lalaki na makalapit siya rito. Nabaling sa kanya ang malamig na tingin ng lalaki at diretso siya nitong tinignan. "Have we met before?" Ang baritonong boses ng lalaki parang hinuhukay ang kaibuturan ni Ivana sa lamig nitong magsalita. "Hindi, pero tsak na nakilala mong kaibigan ko na may-ari ng purse na ninakaw mo. Ngayon, ibalik mo na to sa akin." Kaagad na sabi ni Ivana. Lumapit ng isang hakbang ng lalaki at hinayaan ng liwanag mula sa bar na tumunglaw sa kanyang buong mukha. "Are you accusing me of being a thief?" Napataas ang kilay ng lalaki habang may naglalarong amusement sa kanyang labi. Napasuklay ito sa kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri at nalantad ang kanyang nakaumbok na bisig at ang perpektong pagkakahugis ng panga nito na sapat upang madistract si Ivana ng ilang sandali. "Oh my goodness!" Mahina niyang bulong. Miss, I don't remember letting a stranger stare me down like that." Malamig pa rin nasabi ng lalaki. Naguguluhan man dahil ngayon lang siya nakarinig ng magnanakaw na Inglesero, ay sinawalang bahala niya muna ito at pinanatili ang seryoso niyang mukha. "Hindi mo na kailangang itanggi pa. Ikaw ang nagnakaw ng purse ng kaibigan ko." Mas lalong dumilim ang mukha ng lalaki habang nakikinig sa akusasyon ni Ivana sa kanya. "I'm used to getting hit by girls who want to get my number, but this is the first time seeing this tactic. Are you out of your mind, woman?" "Wow! Napakayabang naman ang kumag na ito. Bakit mo naman naisip na gusto kong kunin ang number mo, ha? Ang pitaka ng kaibigan kong hinahanap ko. Ibigay mo na sa akin para makauwi na kami." Humulma ang isang ngisi sa labi ng lalaki
nang marinig ulit ang sinabi ni Ivana. Oh, really, huh? But by the looks of it seems like you're ready for a sleepover. Tinitigan ng lalaki ang manipis niyang suot na pantulog at parang nag-iisip ng mapagtanto kung saan nakatingin ng lalaki ay mabilis niya itong sinampal. Bastos ka? Wala kang modo. Magnanakaw ka na, bastos ka pa. Galit na sabi ni Ivana sa lalaki. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang sabi ng butler ng lalaki. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para sabihing okay lang siya. Best! Kumaway si Alice para makita siya ni Ivana. Oh Best, mabutit nandito ka na. Ito bang lalaki na nagnakaw ng purse mo? Mabuti na lang at naabutan mo pa siya para makuha mo ng purse mo. Walang gatol na sabi ni Ivana. Sir, pasensya ka na po at napagkamalan ka ng kaibigan ko. Sorry po talaga. Hinila ni Alice ang kaibigan niya at inilayo sa lalaking nakatayo pa rin. Bes, ano ka ba? Akala ko ba gusto mong makuha ang purse mo? Bakit tayo lumalayo sa lalaking yun? Hindi bang lalaking yun ang kumuha ng purse mo? Bes, hindi. Nagkamali ka ng taong pinagbintangan. My goodness ka naman oh. Paano na lang kung sampahan ka ng kaso niyan? Dahil sa pagbibintang mo sa kanya na magnanakaw siya, anong gagawin natin? Alam mo bang pinakamalit na kabayaran na ang 20K para sa pagsira mo sa pangalan ng isang tao? Abay, malay ko ba? Na hindi pala siya. Kasi naman pagdating ko rito siya lang naman ang nakita ko. Malay ko ba na hindi pala siya yun? Best naman. Hindi ka ba nag-iisip? Sa tingin mo ba mananatili pa siya rito pagkatapos niya makuha ang purse ko? Okay. Kasalanan ko na. Ano, pwede na ba tayong umuwi? Gusto ko na magpahinga dahil marami pa akong gagawin bukas. Hindi ka man lang ba hihingi ng tawad sa lalaking yun? Sabay tingin ni Alice sa lalaking nakasandal sa kotse nito. Ano? Sa tingin mo ba patatawarin ako niyan pagkatapos ko siyang sampalin? Namilog ang mata ni Alice at hindi makapaniwalang nakatingin sa kaibigan niya. Ginawa mo yun? Gulat na sabi ni Alice. O bakit? Bastos eh. Tumitingin ba naman dito sa harapan ko? Ang kaninang nag-aalala na kaibigan, ngayon ay napatawa na. Gaga ka talaga. Halika na, tumingi ka na ng tawad sa kanya. Ano? Ayoko nga. Bes, bilisan mo na. Walang nagawa si Ivana kung hindi ang magpahila na lang sa kaibigan niya papunta sa lalaki. Best, sige na. Napilitan man ay humingi pa rin ng tawad si Ivana sa lalaki. Sorry akala ko kasi ikaw yung magnanakaw na kumuha ng purse ng kaibigan ko. Napilitang sabi ni Ivana. And do you think na ganun lang yun kasimple? Na basta na lang kitang patatawarin? What? Anong ibig mong sabihin na hindi mo tatanggapin yung sorry ko? What do you think? Sira ka ba? Humihingi na nga ng tawad ang tao tapos gaganyanin mo? Galit na sabi ni Ivana sa lalaki. Hoy mister, kung sino ka mang kumag ka, hindi ako takot sa'yo. At kung wala kang balak na tanggapin ang sorry ko, fine! Wala akong pakialam sa'yo. Sabay talikod ni Ivana kay Alice at naglakad na paalis. Pero bago pa siya makalayo ay saglit na nagsalita ang lalaki. Magkita na lang tayo sa korte. Ipapablatter ko ang pangyayaring to. Kalmadong sabi ng lalaki bago pumasok ng kotse. Kaagad na taranta si Alice sa sinabi ng lalaki. Pero si Ivana, parang wala lang sa kanya. Bes naman, ipapakulong ka na niya. Huwag ka maniwala sa hambog na yun. Kala naman niya natatakot ako sa kanya. Tayo na't inaantok na ako. Napasunod na lang si Alice sa kaibigan niyang nauna nang maglakad. Kakaibang babaeng yun, sir. Walang takot na sinampal ka. Ayaw pang humingi ng sorry sa'yo. Naiiling na sabi ng butler ni Adam sa kanya. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Adam. Pero lihim siyang napapangiti nang maisip na may babaeng kaya siyang sagot-sagutin at kaya siyang sampalin. You didn't know who I am, woman. At kung anong kaya kong gawin sa'yo. I wanna play with you. Mahinang sabi ni Adam sa sarili niya. Kinabukasan pagkagising ni Ivana ay masayang dumiretso siya sa kusina para magluto ng almusal nila ng kaibigan niya. Ang aga mo yata ngayon. Puna ni Alice sa kanya nang makapasok ito sa kusina. May lakad ako ngayon, best. Kailangan ko maghanap uli ng trabaho eh. Hindi pwedeng dito lang ako magmumukmuk. May pamilya din akong sinusuportahan. Ako rin naman, kaya nga tayo nandito sa Maynila, hindi ba? O sige na, halika na, kumain na tayo. Sabay nang kumain ng dalawa.
Pagkatapos silang kumain ay naghugas na sila ng pinagkainan. Saka sila bumalik sa kanilang kwarto para maghanda sa pag-alis. Sa kanyang opisina ay nakasandal si Adam habang naghihintay sa mga aplikante na mag-a-apply bilang sekretarya niya. Umalis na kasi ang sekretarya niya at kailangan niya ng bago at mapagkakatiwalaan. Kaya siya mismo mag-i-interview sa mga mag-a-apply bilang sekretary niya. Pagdating ni Ivana sa kumpanya kung saan siya mag-a-apply ay kaagad na nagtanong siya kung saan ang visitors area para doon siya maghihintay para sa kanyang interview. Sa lahat na mag-a-apply para maging sekretary, sumunod kayong lahat sa akin, sabi ng babaeng sopistikada. Kaagad na patayo sa kinauupuan si Ivana at tulad ng mga kasama niya ay sumunod sila sa babae. Mag-uumpisa ng interview at ang CEO mismo mag-i-interview sa inyo, kaya good luck sa inyong lahat. Napahawak sa dibdib niya si Ivana dahil kinakabahan siya, hindi dahil wala siyang alam na isasagot. Kinakabahan siya kung matatanggap ba siya bilang isang sekretary. Melanie Dumascos? Tawag ng babae sa pangalan ng unang i-interviewin. Matyagang naghintay ang iba hanggang sa nakalabas na si Melanie na laglag ang balikat niya. Ganon din ang mga nakasunod dito. Laglag din ang balikat nila dahil hindi sila pumasa. Ivana Santiago? Mabilis na tumayo si Ivana. Bit-bit ang mga requirements niya. Ay pumasok siya sa opisina pagkabukas nito. Good luck, Miss Santiago, sabi ng babae na tinanguan lang ni Ivana. Nang tuluyan na siya makapasok ay namangha pa siya sa sobrang ganda sa loob ng opisina na yon. Pero nang madako ang tingin niya sa mesa kung saan may nakaupo, ay parang gusto na lang umatras ni Ivana nang makilala kung sino ang lalaking nakaupo ron. Long time no see, miss. Did you miss me? Nakangiting sabi ng lalaki. Ikaw? Ang CEO ng kumpanyang ito? Nauutal na tanong ni Ivana sa lalaki. What do you think? Nakangising sabi ni Adam kay Ivana. So, mag-a-apply ka rin as may sekretary. Alam mo ba ang pinasok mo, miss? Alam mo na ba ang trabaho na to? At para lang sa mapagkakatiwalaan at kailangan may alam sa pinapasukan niyang trabaho. Give me your resume. Tignan natin kung papasa ka ba sa trabahong ito. Seryosong sabi ni Adam sa dalaga. Halos hindi makagalaw si Ivana sa kinatatayuan niya. Feeling niya, hindi na niya kayang lunukin ang laway niya dahil sa kaba. Pinagpapawisan na rin siya kahit malamig naman ang aircon sa loob ng opisina ng binata. Tell me about yourself, Miss Ivana Santiago. At kung bakit kailangan ikaw ang i-hire ko. Seryosong sabi ni Adam sa dalaga. Kahit kinakabahan ay nagsalita pa rin si Ivana about sa sarili niya at kung bakit siya ang dapat i-hire nito. Matapos ang interview ay, "You're hired, Miss Santiago. Mag-uumpisa ka na bukas. At take note ayoko ng sekretarya na palaging nalilate." Hindi kaagad nakagalaw si Ivana sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala na tinanggap siya nito sa kabila ng ginawa niya rito. Bakit mo po ako tinanggap, sir? Mahinang tanong ni Ivana. Dahil ang akala niya ay hindi siya nito bibigyan ng pansin dahil sa nangyari nung gabi na yon. Magkaibang trabaho sa personal nating alitan, Miss Santiago. Kung may hindi man tayo na pagkakaunawaan, iba na yun sa trabaho mo. Kaagad na tinablan ng hiya si Ivana dahil sa narinig. Thank you, sir. Pangakong hindi ka po magsisisi kung bakit mo ako tinanggap. Sorry po pala sa nangyari at sa pagkakasampal ko sa'yo. Seryosong humingi ng sorry si Ivana na kaagad namang tinanguan ni Adam. Sa susunod, huwag ka lang magbintang kung hindi mo nakita. Dahil kung ibang ginawa mo nun, siguro nasa kulungan ka na ngayon. Nahihiya man ay pilit nang ngumiti si Ivana sa magiging amo niya. Thank you po, sir. Nagpaalam na siya nga alis. Pagkalabas niya ng pinto ay saka palang nakahinga ng maluwag si Ivana. Ang akala niya hindi siya matatanggap tulad ng iba na laglagang balikat na umalis. Ano? Oh my gosh! Buti tinanggap ka pa. Gulat na sabi ni Alice kay Ivana. O yun na nga Buti na lang at sinabi niyang walang kinalaman ng trabaho sa alitan namin. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Nakapangalumbabang sabi ni Ivana. Mabuti na lang talaga at hindi kanya pinahiya. Dahil kung nagkataon ako lagot ka talaga. Naiiling na sabi ni Alice. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Ivana para hindi siya malate sa trabaho niya. Ayaw niyang mapahiya sa amo niya kaya kailangan niyang magpa-impress dito. Good morning, Manong Guard.
Nakangiti niyang bati sa guard na tinugon naman ng gwardya. Dire-diretso na siya sa kanyang mesa at kaagad na inayos sa mga papel na nasa mesa niya at nag-umpisa ng magtrabaho. 8:00 nang dumating si Idam sa kumpanya. Kaagad naman na binati siya ng mga tauhan niya. "Good morning, sir." Tumanguling si Idam at dumiretso na sa opisina niya. Kaagad na inayos ni Ivan ang schedule ni Idam at sumunod siya rito sa opisina nito. "Sir, eto na po ang mga schedule mo ngayong araw." Nakikinig lang si Idam kay Ivana na nagsasalita habang may kinukuha mga papel sa mesa. "Okay, Miss Santiago. I-check mo ang mga papeles na ito. Kung wala bang mali, pagkatapos ay ibalik mo sa akin para mapirmahan ko kagad." "Copy po, sir." Kaagad na kinuha ni Ivana ang mga papel at dinala sa mesa niya. Kapapasok pa lang niya pero ganun na karami ang papel na kailangan niyang i-check. Hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil trabaho naman niya yun. Matapos i-double check ang mga papeles, ay kaagad na patingin si Ivana sa wall clock. 12:00 na pala. Kaya pala nagsilikutan ng mga bulati sa tiyan ko. Pagkausap niya sa sarili niya. Dahil may baon naman siya, ay hindi na siya nag-abala pang bumili sa labas ng pagkain. Matapos kumain ay kinuha na niya mga papers para ibigay kay Idam. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob. "Sir, eto na pong lahat ng pinapagawa mo. Ilapag mo lang dyan at mag-prepare ka mamayang 12:00. Sasama ka sa akin." Tumanguling si Ivan at lumabas na ng opisina. Napaunat pa siya nang makaupo siya ulit sa upuan niya. Pagsapit ng 12:00, ay naghanda na rin siya para sa pag-alis nila ng amo niya. Sakto din na lumabas si Idam sa opisina niya. "Let's go, Miss Santiago." Kaagad na humabol si Ivana sa boss niya habang wala itong lingon-lingon kung may nakasunod ba sa kanya. Pagdating sa parking lot ay sumakay kagad si Idam. Matapos siyang pagbuksan ng butler niya habang si Ivana naman ay nakasakay na rin sa front seat nang biglang tawagin siya ni Idam. "Dito ka na sa tabi ko, Miss Santiago. Bilisan mo na at nagmamadali na tayo." Kahit nahihiya ay sumunod na lang si Ivana sa gusto ng boss niya. Tahimik lang ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa isang hotel kung saan nandoon ang kamiting nila. "I'm sorry I'm late." Hinging pasensya ni Idam sa hindi katandaang lalaki. "It's okay, Mr. Vargas. Kararating pa lang din namin. Maupo ka." Kaagad na umupo si Idam habang si Ivana ay nakatayo lang at nakatutok lang ang tingin niya sa dala niyang notebook. Bawat importanteng na pag-uusapan nila ay sinusulat ni Ivana. Habang nagsasalita si Idam ay napansin niyang panay ang sulyap ng matanda sa sekretarya niya. Lalo na sa legs ng dalaga. Kitang-kita kasi ito dahil sa suot niyang palda. Mabuti na lang at nasa note niya nakatingin si Ivana at wala sa mga kasama niya. "Thank you, Mr. Vargas." Nakipagkamay ang Ginoo kay Idam. Ganon din sana kay Ivana pero hinila ni Idam ang dalaga papunta sa kanya. Mabuti na lang at hindi natapilok ang dalaga dahil sa suot niyang heels. "Let's go, Miss Santiago." Hindi na nagpaalam si Idam sa matanda. Kaagad na silang umalis habang hila si Ivana. "Sa susunod, huwag kang magsusuot ng palda na halos makita ng kaluluwa mo. Baka maghahasa ka pa pag nagkataon." Naguguluhan naman ang dalaga sa sinabi ng boss niya. Hindi ko humaintindihan, sir. Ano po bang problema sa suot ko? Saka ito po ang required na kailangan naming suotin pag nasa trabaho kami." Mahinahon na sagot ni Ivana sa boss niya. "Huwag ka na pumasok bukas kung hindi ka susunod sa gusto ko." Napabugan na lang ng hangin si Ivana bago tumangos sa masungit niyang amo. "Naku, kabago-bago palang umaarangkada na kay sir. Akala mo naman maganda siya." Dinig ni Ivana na sabi ng mga kasama niya pagkapasok niya sa loob ng kumpanya. Nauna na kasi si Idam sa kanya sa loob. "Oo nga, saka kita naman diba, gusto niyang magpa-impress kay Sir Idam," sabi ng mga kasama ni Ivana. Naiiling na lang na nilagpasan ni Ivana ang mga co-workmates niya at sumunod sa boss niya sa opisina nito. "Pwede ka nang umuwi, Miss Santiago. Wala ka nang gagawin, hindi ba?" "Ito na lang pong sinusulat ko sa notes ang tatapusin ko, sir. At saka maaga pa naman po para umuwi," sagot niya sa kanyang boss. "Okay." Bumalik si Ivana sa mesa niya habang si Idam ay pinagmamasdan sa Ivana sa monitor screen kung anong ginagawa nito sa labas. Wala kasing alam si Ivana na may maliit na kamera siyang pinilagay sa tapat ni Ivana para malaman kung anong mga pinaggagawa ni Ivana sa labas.
Very good, Miss Santiago. Mahinang sabi ni Adam nang makita na focus lang si Ivana sa trabaho niya. Alas 5 na nang makauwi si Ivana sa apartment nila. Inaamin niyang napagod siya sa buong maghapon niyang trabaho, pero carry naman niya ito. O, kamusta ang trabaho, best? Tanong kagad ni Alice sa kaibigan niya nang maratnan siya nito sa sala. Okay lang naman, best. Pagod lang ako. Siguro naninibago lang ako sa bagong trabaho ko. Huwag ka na palang magluto. Nag-take out ako ng pagkain natin. Nanggaling kasi ako sa restaurant kaya naisipan ko mag-take out na lang ng pagkain dahil alam kong pagod ka nga ngayon. Salamat, best ah. The best ka talaga. Nakangiting sabi ni Ivana sa kaibigan niya. O siya, sige na. Halika na. Napasunod si Ivana sa kaibigan niya at siya nang naglagay sa mangkok ng dalang ulam ni Alice. Sa nakalipas na mga araw at mga buwan, ay unti-unti nang nasanay si Ivana sa mga kasama niyang palaging pinaparinggan siya. Sa halip na pansinin ng mga ito, ay pinababayaan na lang niya. Lalo pa siyang nachismis nung nagpalit siya ng uniform ayon sa gusto ni Adam. Wala namang problema sa kanya. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit siya lang nag-iba ng uniform sa lahat. Hello Ivana, para sa'yo pala. Sabay bigay ng binata ng dala niyang bulaklak kay Ivana. Salamat Matt, ang ganda nito ah. Nakangiting puri ni Ivana sa hawak niyang bulaklak. Oras pa ngayon ng trabaho ah. Sa labas kayo maglandian kung gusto nyo. Basta wag dito sa loob. Magsibalik nga kayo sa mga trabaho nyo. Nahihiya namang tumingin si Matt kay Ivana. Ngumiti lang si Ivana kay Matt. Nakahinga naman ng maluwag ang binata bago umalis. Bakit kaya sinumpong na naman ng lalaking yun? Ilang beses ko nang napapansin na palagi siyang galit kapag lumalapit sa akin si Matt. Kakaiba talagang mga mayayaman. Parang palaging pasan ng mundo. Naiiling na sabi ni Ivana. Miss Santiago, come to my office now. Ang baritonong boses ni Adam ang nakapagpaigtad kay Ivana sa kinauupuan niya. Ay, galit na naman siya. Daig pang nireregla. Mahinang bulong ni Ivana bago siya pumunta sa opisina nito. May ipag-uutos po kayo, sir? Mahinahon niyang tanong sa amo niya. Are you trying to flirt with him? Kaagad na sabi ni Adam sa dalaga. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Ivana sa tanong ni Adam. Nanlaki lang ang mga mata niya dahil sa narinig mula dito. Ano hong ibig niyong sabihin na nilalandi ko po? Sino? Si Matt po ba? Sir, wala naman pong masama sa ginagawa ni Matt. Dalaga po ako at binata siya. Kaya kung bawal magligawan dito, edi sa labas ako magpapaligaw. Hindi dito sa loob ng kumpanya mo. Kung wala ka na pong iutos, pwede na po ba akong umalis? Hindi na hinintay ni Ivana na makasagot pa si Adam. Kaagad na siyang umalis sa harapan nito. Paglabas ni Ivana, ay napapikit na lang si Adam dahil sa frustration. Damn you, Adam. Kastigo niya sa sarili niya dahil kahit siya'y naguguluhan sa sarili niya. No, imposible. I'm not in love with her. Mariin niyang sabi habang napapapikit. Van, sama ka sa akin mamaya, ililibre kita. Talaga? Wow, marami ka palang pera ngayon eh. Nakangiting sabi ni Ivana sa binata. Hindi naman, sakto lang para may snack tayo mamaya pag nagutom tayo. Nakangiting ani ng binata. O sige ba, walang problema. Nakangiting sabi ni Ivana. Napayas naman si Matt nang pumayag si Ivana. Sa ilang buwan na nagtatrabaho si Ivana sa kumpanya ni Adam, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Matt sa dalaga. Hindi lang kasi mabait si Ivana. Jologs din itong kausap kaya mapapangiti ka talaga pagkasama mo siya. Hapon na nang magligpit ng gamit niya si Ivana at kasama niya sa paglabas niya si Matt. Sa isang park sila pumunta kung saan marami rin na mga nagdi-date. Masayang nagkwentuhan at nagtatawanan ng dalawa. Naanimoy matagal nang magkakilala. Habang sa hindi kalayuan ay nakatayo ang isang lalaki na kanina pang nakasunod sa dalawa. Habang ang kasama niyang butler ay nakangiti ring nakatingin sa amo niyang parang espiya na nakasunod sa dalawa. Sir, ba't hindi mo na lang po sabihin sa kanya kung anong nararamdaman mo para hindi ka nasunod ng sunod sa kanila? Siyak na mas lamang ka sa lalaking yun, sabi ng butler ni Adam sa kanya. What do you mean? Seryoso niyang tanong sa butler niya. Kahit naman hindi niyo sabihin, kita naman po sa kilos sa tingin mo na gusto mong babaeng sumampal sa'yo sa labas ng bar. Are you out of your mind? I'm not in love, okay?
I don't care about her. Let's go. Mabilis na umalis si Adam, habang si Sterling ay naiiling na napasunod naman sa boss niya. Kahit in love at nagsiselos, panay pa rin ang deny niya. Ibang klase. Nakangiti niyang sabi habang nakasunod kay Adam papunta sa kotse. Si Sir ba yun? Turo ni Matt sa sasakyan na kaaalis lang. Agad namang napalingon si Ivana sa itinuturo ng lalaki. Hindi yun. Ano naman ang gagawin niya dito? Alam naman nating pareho na hindi mahilig sa ganitong lugar ang mayayaman. Sabi ni Ivana. Kung sa bagay. Kibit balikat na sabi ni Matt bago niyaya ang dalagan umuwi na. Napapadalas na ang paglabas ni Matt at Ivana at napapansin yun ni Adam. Gusto niyang pigilan ng dalaga pero hindi niya ginawa. Lihim niyang pinasusundan ng lakad ng dalaga. Kaya alam niya ang mga nangyayari dito. Miss Santiago, come to my office now. Tawag ni Adam kay Ivana sa intercom. Kaagad naman na tumayo si Ivana at pumasok sa opisina ng binata. Ipatawag mo si Miss Celine. Sabihin mo na pinapatawag ko siya. Copy po, sir. Akmang tatalikod na si Ivana nang magsalita ulit si Adam. And one more thing, Miss Santiago. Call me sir anything you want. Basta hindi mo ko popuin. I'm not an old man para ipo mo ko. Understood? Yes, sir. Naiiling na lang na umalis si Ivana sa opisina ng boss. Hindi ko na talaga alam ang takbo ng utak niya. Minsan mabait, minsan masungit. Paiba-ibang mood niya. Daig pang babaeng may regla. Miss Gomez, pinapatawag ka ni Sir Adam sa opisina niya. Okay, thank you, Miss Santiago. Tumangulang si Ivana at umalis na rin. Paglabas ni Celine sa opisina ni Adam, ay pumalakpak agad siya para kunin ang atensyon ng mga empleyado. Okay guys, attention here. Dahil alam naman ninyong malapit ng anniversary ng kumpanya, ay naisipan ni Sir Adam na mag-outing tayo in 2 days at sa Batangas ang punta natin. Libre ang sasakyan, pagkain at iba pa. At sa Thursday na ang alis natin. Nagsihiyawan ng mga empleyado dahil sa narinig. Makakarampa na naman ako nito. Ako rin, miss ko na mag-swimsuit. Iba-ibang naririnig ni Ivana sa mga ka-workmates niya. Halata sa mga boses nito ang excitement. Habang si Ivana ay parang wala lang sa kanya. Nagpasalamat siya at walang trabaho dahil makakapagpahinga pa siya ng 2 araw. Ikaw Van, sasama ka ba? Tanong ni Matt nang makalapit ito sa kanya. Hindi ako sigurado pero titignan ko. Pagsisinungaling ng dalaga. Nakakalungkot naman kung hindi ka sasama. Pag-iisipan ko Matt, sasabihin ko kagad kapag nakapagdesisyon na ako. Okay sige, maiwan na muna kita, babalik na muna ako sa trabaho. Mabilis na lumipas sa mga araw. Huwebes na. 7:00 na ng umaga pero hindi pa rin bumabangon si Ivana. Dahil wala naman siyang balak na sumama sa kanilang outing. Nakadapa pa siya sa kanyang kama nang tumunog ang kanyang cellphone. Mabagal niya itong kinuha at tinignan kung sinong nag-text sa kanya ng ganun kaaga. Wake up and get ready. Sasama ka sa Batangas, whether you like it or not. Napamulagat ng mata si Ivana nang mabasa ang text sa cellphone niya. Magre-reply na sana siya nang tumunog ulit ang kanyang cellphone. Susunduin ka namin? Napabalikwas ang bangon si Ivana nang may maalala. Shucks, si Sir Adam. Mabilis na hinalungkat ni Ivana ang mga damit niya at kumuha lang ng ilang pares at nilagay sa bag niya. Hindi pa man siya natatapos nang kumatok si Alice sa kwarto niya. Best! Kaagad na tumili si Alice nang makapasok na ito sa loob. Ano ba, Best? Ano bang tinitili mo dyan? Nagtatakang tanong ni Ivana sa kaibigan. Kasi may naghahanap sa'yo sa baba. At OMG, Best, ang gwapo sobra. Kinikilig na sabi ni Alice. Ha? Sino? Sino pa ba? Di ang gwapo mong boss. Andun sa baba at hinihintay ka na. Ano? Kakatext niya lang ah. Bilisan mo na kasi dyan at nakakahiya naman sa kanya. Kumaripas ang takbo si Ivana sa banyo para maligo. Mabilis din siyang natapos. At mabilis din siyang nabihis. Hindi na siya nagsuklay na buhok. Basta na lang siyang lumabas bitbit ang kanyang bag. Good morning, sir. Kaagad na bati niya nang makarating siya sa sala. Kaagad na patingin si Adam sa sekretarya niya mula ulo hanggang paa. Bakit po, sir? Nagtatakang tanong Ivana nang nakatingin lang si Adam sa kanya. Change your clothes. Masyadong revealing ang suot mo. Kung may pantalon ka, magpantalon ka na lang.
Punan ni Idam sa suot ng sekretarya niya. Nahihiya namang nakatingin si Ivana sa lalaki. Hindi naman masyadong mababa ang suot niyang shorts pero kita pa rin ang mapuputi niyang legs. Sige po. Sandali lang po Mabilis na tumalima si Ivana at kaagad na nagbihis ng pantalon. Nang bumaba siya ay tumayo na rin si Idam at nauna na itong umalis. Pinagbuksan sila ng butler ni Idam. Pareho silang sa backseat sumakay. Dahil yun ang gusto ni Idam. Tahimik lang silang bumabiyahe hanggang sa basagin ni Idam ang katahimikan nila. Do you have a boyfriend now? Agad na palingon si Ivan sa katabi niya na magsalita to. Ako bang tinatanong mo, sir? Idiot. Mahinang bulong ni Idam. May iba pa ba akong kasama dito bukod sa'yo? Nahihiya namang napakamot si Ivana sa batok niya. Akala ko kasi ibang tinatanong mo. Wala pa po akong boyfriend, sir. Kasi wala namang nagkakagusto sa akin. Sino ba naman kasi ako para magustuhan? Saka hindi naman po ako nagmamadali, sir. Dahil sabi nga nila, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin. Nakangiting sabi nito. Good. Halos pabulong na sabi ni Idam. May sinabi ka, sir? None. Napaismid si Ivan sa sagot ng boss niya. Wala ka talagang maaasahan na tamang sagot sa lalaking to. Sabi ni Ivana sa isip niya. Itinuon na lamang niyang tingin sa labas para hindi siya makatulog. Dahil inaantok na naman siya dahil sa malamig na aircon. Nandito na po tayo, sir. Sabi ng driver ni Idam. Pinagbuksan si Idam ng pinto ng driver. Habang si Ivana ay nauna na siyang lumabas. Follow me, Miss Santiago. Sir, hindi po ba ako dun sa mga kasama ko sa sama ng cottage? No. Kaagad na sabi ni Idam. Follow me. Walang choice si Ivana kung hindi ang sumunod sa boss niya. Pagdating sa kinuhang cottage ng boss, ay napawaw siya dahil sa ganda ng design nun. Halatang pang mayaman ang cottage na yun dahil hindi lang maganda. May dalawa rin itong magkahiwalay na kwarto. Matapos ituro ni Idam ang kwarto niya, ay kaagad siyang pumasok doon. Wow naman, ang swerte pala ng mga sekretarya niya noon dahil special palang treat niya sa mga ito. Kaya naman pala maraming inggit na inggit sa akin. Mahina niyang anis sa sarili. Matapos mailapag sa higaan ng kanyang mga gamit, ay lumabas ulit si Ivana at naglakad-lakad sa dalampasigan. Van, akala ko hindi ka sasama. Gulat na sabi ni Matt nang makita siya rito. Akala ko nga rin Tipid siyang ngumiti sa kaibigan na sumabay na sa kanya sa paglalakad. Mula sa bintana ay kita ni Idam ang pag-uusap ng dalawang tao sa dalampasigan. Hindi niya alam kung bakit bigla nilang niyang naramdaman yon. Pero inaamay niyang nagseselo siya. So tuwing makikita niyang magkausap at nakangiti ang sekretarya niya sa ibang lalaki. Sino palang kasama mong nagpunta rito? Ang alam ko kasi dalawa lang ang bus na sinasakyan ng mga kasama nating empleyado. Kaagad naman na humanap ng maidadahilan si Ivana sa lalaki. Kasi huli na akong pumunta sa lugar na napagkasunduan ng lahat. Buti na lang at napadaan dun si Sir Idam at isinakay na niya ako. Pagsisinungaling ni Ivana sa binata. Ayaw niyang mag-isip ito ng iba kung bakit siya doon sumakay. Kaya niya yun sinabi. Okay. Sabi na lang ni Matt sa dalaga. Sumama si Ivana kay Matt sa cottage ng mga ito. At doon nakipagtawanan sa mga close niyang ka-workmates niya. Van, buti hindi ka pinapagalitan ni Sir no? Kasi yung iba niyang mga sekretarya noon, palagi niyang pinagagalitan. Alam mo ba kung bakit? Bakit naman? Kasi hindi trabahong pinupunta nila doon. Kung hindi binabalak nilang akitin si Sir Idam. Kaya yun, kaagad na tinatanggal niya. Ang tanging nagdagal lamang sa kanya yung napalitan mong sekretarya niya. Dahil may asawa yun. Bukod dun, mabait din yung napalitan mong sekretarya. Kaya nagtagal siya kay Sir. Ganun ba? May dala ka bang swimsuit? Kung wala, meron akong extra. Nakangiting sabi ni Evelyn kay Ivana. Nako, okay lang ako. Pasensya ka na, hindi kasi ako sanay na magsuot ng mga ganyan. Shorts lang sa akin, okay na ako ron. Nahihiyang sabi ni Ivana. Ano ka ba? Anong shorts, Day? Nasa beach tayo, wala tayo sa bahay. Alika na, hihiramin ko muna to, Matt, ha? Tumangulang si Matt sa kasama at dinala na nito si Ivana. Sa tingin ko mas babagay sa itong pula
Dahil maputi ka naman. Nakangiting sabi ni Evelyn. Nag-aalangan naman si Ivana na tanggapin ang ibinibigay sa kanya na swimsuit. Hindi sa ayaw niyang magsuot noon. Kung ang mababang shorts niya nga ay pinapalitan ng boss niya, ano pa kaya kung magsusuot siya ng ganun? At hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami nila ay siya pang naisipang punahin ng boss niya. Salamat dito, Lina. Mamaya ako nilang ito susuotin. Babalik na muna ako sa cottage. Nagugutom na kasi ako eh. Oo, marami naman tayong pagkain dyan. Gusto mo ikuha kita? Naku, wag na lang. Mamaya na. Salamat. Tipid na ngumiti si Ivan sa kasama bago siya nagpaalam na umalis na. Pagkapasok ni Ivana sa cottage nila ay nagulat siya nang may humila sa kanya. Ay, kabayo! Gulat niyang sabi. What? I'm not a horse, Miss Santiago. Agad nang patakip sa kanyang bibig si Ivana nang magsalita ang boss niya. Eh sir, hindi ko naman po sinabi na kabayo ka. Nagulat lang ako sa bigla mong paghila sa akin. Fine, I'm sorry pero ayoko makakakita na may kasama kang ibang lalaki. Lalo na at si Matt yun. Naguguluhang nakatingin si Ivana sa boss niya. I know na nagtataka ka. Damn it. Naihilamos ni Adam ang kamay niya sa mukha niya dahil hindi niya alam kung papaanong ipaiintindi sa dalaga ang sasabihin niya at hindi niya alam kung papaanong magsisimula. Nakatingin lang si Ivana sa boss niya habang naghihintay kung ano bang gusto nitong sabihin. Okay, first, don't call me sir pag tayo lang dalawa. Adam is okay for me. Second, don't look to other guys. Kailangan sa akin ka lang tumitingin. And third, isinandal ni Adam si Ivana sa pinto at mariin siya nitong tinitigan. Hindi alam ni Ivana kung bakit bigla siyang kinabahan at kung bakit siyang pinagbabawalan nito. Gusto niyang magtanong pero hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Adam sa kanya. Look at me. Malumanay na sabi ni Adam sa kanya. Dahang-dahang nagangat ang tingin si Ivana at sinalubong ang tingin ni Adam. I have a question. Yes or no lang ang pwede mong isagot. Napatango nang wala sa sarili si Ivana dahil sa kakaibang kaba na nararamdaman. Lihim din siyang napalunok ng laway nang maamoy niya ang mabangong hininga ng boss niya. At ang mamahaling pabango nito na parang dumidikit na sa ilong niya. O tukso, layuan mo ko. Maawa ka. Mahina niyang ani sa isip niya. First question. Am I more handsome than Matt? Yes or no? Wala sa sariling napatango si Ivana sa binata. Yes. Nanginginig niyang sagot sa boss niya dahil hindi pa rin siya pinapakawalan nito. Malawak naman ang napangiti si Adam na nakatingin sa dalaga. Second question. You like him or not? No. Mabilis na sagot ni Ivana. Good. Because you're taken now. Last question. Do you like me? Hindi alam ni Ivana kung anong isasagot niya. Basta, namalaya na lang niyang tumango siya sa gwapong boss niya. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Adam dahil sa pagtango ni Ivana sa kanya. Really? You like me too? Huli na naman pagtanto ni Ivan ang ginawa niya dahil mabilis na siyang nayakap ni Adam. Thank you. I love you, Miss Santiago. Mas lalong hindi nakagalaw si Ivana sa huling sinabi ng boss niya. Lalo na nang siilin siya nito ng halik. Hindi alam ni Ivana kung papaanong humalik dahil ni minsan ay hindi pa siyang nagkaka-boyfriend. Lihim namang napangiti si Adam nang maramdaman na hindi marunong humalik ang dalaga. Na ang ibig sabihin ay siya ang first kiss nito. Nakahiga sa kama si Ivana habang hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari sa kanya. Napahawak pa siya sa kanyang labi habang inalala ang naging halikan nila ni Adam. Ramdam din niya ang pag-init ng mukha niya. Oh my gosh! Gusto niyang maglulundag dahil sa kilig at tuwa. Pero naalala niyang baka masira yung higaan niya. Kaya isinubsob na lamang niya sa una ng kanyang mukha. Nang maalala ang kanyang kaibigan ay mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng nag-iisa niyang matalik na kaibigan. Best! Agad na nilayo ni Alice sa kanyang tenga ang hawak niyang cellphone nang tumili si Ivana sa kabilang linya. Gaga! Ano bang nangyayari at para kang nakakita ng multo dahil sa lakas ng tili mo? Bulyaw ni Alice sa kaibigan niya. Kasi best, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Papaano naman ako maniniwala wala ka namang sinasabi? Nakalabing sabi ni Alice sa kanyang kaibigan.
Sira ka talaga. Pero alam mo ba, best? Ang ano? Saka ko na nga lang sasabihin sa'yo pag uwi ko na lang. Nakangiting sabi ni Ivana. Kahit hindi naman kita ni Alice ang pagngiti niya. Bakit kasi ayaw mo pang sabihin sa akin? Sabihin mo na nang matapos na tayo. Saka na lang, sa pag-uwi ko at saka tiyak na hindi ka maniniwala pero totoo to, best. Promise. Ay, ewan ko sa'yo. O sige na, ibababa ko na dahil tumatawag ng boyfriend ko. Ayos kasi kami. Napataas ang isang kilay ni Ivana dahil sa narinig mula sa kaibigan. Aba, ang bilis mo namang nakahanap ng kapalit ng manloloko na yun. Baka mamaya iiyak-iyak ka na naman dahil niloko ka lang pala. Ay grabe, concern talaga sa akin ng best friend ko, no? Don't worry, best. Iba to sa isang yun. At salamat sa pag-aalala sa akin, best friend talaga kita. Nakangiting sabi ni Alice. Kahit hindi kita ni Ivana ang kaibigan, ay alam niyang nakangiti ito ngayon. Ibinaba na ni Ivana ang tawag at bumalik na siya sa pagkakahiga. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya habang hawak ang cellphone niya. Hapon na nang magising si Ivana. Ang mga kasama niya ay nagkakatuwaan na sa dagat habang ang iba naman ay busy na sa paglalaro sa buhangin. Nang kumalamang tiyan niya ay mabilis siyang bumangon sa kanyang higaan para lumabas. Nakakagutom pala kahit tulog lang naman ang inatupag ko rito. Wala sa sarili niyang sabi. Paglabas niya ng kwarto ay marami ng pagkain ang nasa maliit na mesa at may note pang nakalagay. Eat a lot. I just went somewhere. I'll be right back. I love you. Napahawak na lang si Ivana sa mukha niya na mag-init na naman yun. Aminin man niya o hindi, ay alam niyang kinikilig siya sa ginagawa ni Adam. Umupo na siya sa upuan at kumain. Puro masasarap ang ulam doon, kaya alam niyang malaki na naman ang makakain niya. Matapos kumain ay napahimas si Ivana sa kanyang tiyan dahil sa kabusugan. Pag ganito palagi siguradong hindi magtatagal tataba na ako nito. Naku naman, ayokong maging baril. Natatawa niyang sabi sa sarili niya. Matapos ligpitin ng pinagkainan ay lumabas na ng cottage si Ivana. Van, dito. Kaway ni Matt sa kanya. Kagigising mo lang ano? Halata sa mukha mo. Oo Bakit hindi ka pala nakabihis para sabay na tayo maligo? Sabi pa ng binata. Pasensya ka na pero hindi na muna siguro ako maliligo. Dito na lang muna ako at mag-e-enjoy habang pinanonood kayong magkakasiyahan. Kung ganun dito na lang din muna ako para may kasama ka. Hindi, okay lang. Sayang naman kung hindi ka makakasali sa kanila. Minsan lang mangyari to kaya sulitin mo na. Okay lang kahit hindi ako makaligo. Basta kasama kita. Nakangiting sabi ni Matt habang nasa malayo ang tingin. Nasa malayo din ang tingin ni Ivana. Pareha silang nakaupo sa buhangin nang magsalita uli si Matt. Van, kung sakaling manligaw ba ako sa'yo, sasagutin mo kaya ako? Agad na patingin si Ivana sa binatang katabi. Pasensya ka na, Matt ha. Pero kaibigan lang kasi ang tingin ko sa'yo. Napabuntong hininga si Matt sa sagot ng dalaga. Alam niyang kaibigan lang ang tingin ng dalaga sa kanya. Dahil kahit ilang ulit niya itong pinariringgan, parang wala pa ring epekto ito sa dalaga. Sorry, malumanay na sabi ni Ivana. Okay lang, alam ko naman na wala akong pag-asa sa'yo Pero sana magkaibigan pa rin tayo pagkatapos nito. Oo naman, walang magbabago. Magkaibigan pa rin tayo. Sige na, maligo ka na. Tumayo na si Matt at nagpaalam na sa dalaga. Pagbalik ni Adam ay dumiretso siya sa kwarto ng dalaga pero wala ito. Doon naisipan niyang tawagan ito sa cellphone. Mabuti na lang at nag-ring kaagad to. Sir? Kaagad na sagot ni Ivana nang mag-ring ang phone niya. Where are you? I'm here at the cottage. Agad na palingon si Ivana sa cottage nila. At kahit malayo sa kinaroroonan ng cottage niya ay kita niyang isang bulto ng lalaki na nakatayo habang may hawak itong cellphone na nasa tenga niya. Where are you? Pupuntahan kita. Wag na. Ako na lang ang pupunta dyan. Nilingon muna ni Ivana ang paligid niya. Baka kasi may makakita sa kanila. Mabuti na lang at busy ang lahat. Mabilis siyang bumalik sa cottage. At nang makapasok siya sa loob ay mabilis siyang hinila ni Adam at pinaupo sa lap nito. Sir, baka may makakita sa atin. Naiilang na sabi ng dalaga. Don't worry. Pumunta lang ako dahil namimiss kita. Hindi nakapagsalita pa si Ivana nang siilin na siya ng halik ni Adam.
Napakapit na lang siya sa batok ng binata at sinabayan ng halik nito. At nang magsawa ay pareho na silang bumitaw. Nakayaka pa rin sa bewang ni Ivana ang isang kamay ni Idam habang nakasandal ito sa upuan. "Sir, ibabaan mo na po ako." "No. I told you na pag tayo lang dalawa, wag mo akong tatawagin ng sir. If you call me again sir, you will receive a punishment. Do you understand?" Walang ibang nagawa si Ivana kung hindi ang tumango na lang sa binata. "Okay, Idam." Nag-aalangan niyang tawag rito. Pwede bang sa mga kasamahan ko na lang ako matulog? Ayoko kasi mag-isip sila ng hindi maganda sa ating dalawa. Kaya kung pwede, doon na lang din ako sa kanila." "No, you're going to stay here with me. Don't worry. Hindi ako rito matutulog pero tomorrow morning, I'll be back here para isama ka na sa pag-uwi ko." "Uuwi ka na?" "Yes, at isasama kita." Pero yung mga kasama ko, paano?" "Don't worry. Nandyan naman ang mga bus na maghahatid sa kanila pag uuwi na sila. Kailangan ko nang bumalik na Maynila dahil may importante pa akong gagawin doon." "Okay." Sang-ayon na lang niya. Bigla rin kasing sumama ang pakiramdam niya. "Are you okay? Parang namumutla ka. May lagnat ka ba?" Sabay salat ni Idam sa liig at noo niya. "Hindi, okay lang ako. Naninibago lang siguro ako rito." "No, you're hot. I'll take you to the hospital." "Hindi, wag na. Makakaabala lang ako eh. Don't worry. Iinom na lang ako ng gamot mamaya. Ipapahinga ko lang to." "Are you sure na okay ka lang? Kung hindi, hindi na ako aalis at iuwi na lang kita sa Maynila para maalagaan ka ng doktor ko ron." Nag-aalalang sabi ni Idam. "Okay lang po ako. Ano ka ba?" Hindi na naituloy pa ni Ivan ang sasabihin nang bigla na lang siyang nawalan ng malay. "Ivana! Oh the heck!" Mabilis na pinangko ni Idam si Ivana at mabilis na dinala sa sasakyan niya. "Sir, ano nangyari sa kanya?" "Just drive the car. I'll take her to the hospital." Mabilis na pinatakbo ng driver ang sasakyan papuntang ospital. Habang ang mga kasama nila Ivana ay nagkagulo matapos makita ang pagbuhat ni Idam sa dalaga. Ano nangyari sa kanya? Bakit siya buhat ni Sir? My gosh, ang swerte naman Ivana at nabuhat siya ni Sir. Kung ako siguro nasa kalagayan niya, gugustuhin ko na lang na hindi gumising basta kasama ko lang si Sir. Kinikilig na sabi ng isang babae. "Tumigil nga kayo riyan. Hindi niyo ba nakita walang malay na buhat ni Sir sa Ivana? Kaya wag kayong nag-iisip ng kung ano-ano. Hanggat hindi natin alam ang nangyayari sa kanya, baka masisante pa kayo ni Sir pag nalaman niya pinagchichismisan yun sila ni Ivana." Paalala ni Evelyn sa mga kasama niya. Agad na tahimik ang iba. Habang si Matt ay hindi rin nakakibo. Pero nag-aalala rin siya sa kaibigan kung ano nga bang nangyari dito. Agad ipinasok sa emergency room si Ivana. Habang pinakuha naman ni Idam sa driver niya ang lahat ng gamit nila ni Ivana sa cottage nila. Hindi alam ni Idam kung anong dapat niyang gawin. Naihilamos na lang niya sa kanyang mukha ang dalawa niyang kamay dahil sa pag-aalala sa dalaga. At habang naghihintay sa paglabas ng doktor, ay tumunog ang cellphone niya na kaagad naman niyang sinagot. "I'm here in Manila. She's with me." Dinig niyang sabi sa kabilang linya. Mas lalong sumakit ang ulo ni Idam nang marinig ang sinabi ng tao sa kabilang linya. "I have an emergency. But don't worry, after this uuwi na ako. Just wait for me. Bago ka gumawa na hindi ko magugustuhan." Sagot niya sa kabilang linya pero tumawa lang ang kausap niya. "Well, it depends on you." Kibit balikat na sabi ng kausap niya sa kabilang linya. "Thank you." Sabay baba niya ng tawag. Sakto rin na lumabas ang doktor na kaagad namang sinalubong ni Idam. "How is she, Doc?" Bungad niya kaagad sa doktor na makalapit ito sa kanya. "Base sa aking pagsusuri, ang pasyente ay nagkaroon ng dengue at kailangan niyang masalinan kaagad ng dugo bago pa lumala ang nararamdaman niya. Ang pagkawalan niya ng malay ay dahil sa may iba pa siyang dinaramdam. May gastritis siya at lumala na ito dahil sa pagiging late siyang kumain. O minsan naman hindi niya naiisipan pang kumain. At kung palaging gagawin ng pasyente ang ganitong habit, siguradong lalala pang kanyang karamdaman." Pagkaalis ng doktor ay tinawagan kagad ni Idam ang personal assistant niya. Nakauuwi lang galing sa bakasyon. Mabilis na salinan ng dugo si Ivana. At ang kaninang parang wala ng dugo na mukha ngayon ay unti-unti nang nanumbalik. Maingat na hinaplos ni Idam ang mukha at buhok ng dalaga. Ngayon niya lang natitigan ng husto ang mukha nito
Ang maamo nitong mukha ay taliwas na nakikita niya kapag gising ito. Hindi ko alam kung anong pinakain mo sa akin. Kaya kita nagustuhan. Basta, isa lang ang alam ko. Mahal kita at ayoko mawala ka sa buhay ko. Aaminin ko nung una, gusto ko lang na makipaglaro sa'yo. Pero sa araw-araw nakasama ka na, nag-iiba ng pakiramdam ko. Lalo na sa tuwing nakita kitang nakasimangot sa monitor. Mahal kita. Yun lang ang alam ko. Hinalikan muna ni Idam sa noong dalaga bago siya lumabas ng kwarto. Nagising si Ivana na masakit ang katawan niya. Nangihina rin siya. Nang makita ang puting suot ay alam na kagad niya kung nasan siya. At ang ikinagulat niya ay ang taong natutulog na nakayuko sa hospital bed. Siguradong masakit na yung likod mo sa ganyang posisyon. Akala mo naman ang liit mong tao, Idam. Mahinang tawag ni Ivana habang hinahaplos ang malambot nitong buhok. Agad namang nagising si Idam nang maramdaman na may humahaplos sa buhok niya. Hey, how are you feeling? Gutom ka na ba? Ibibili kita ng pagkain sa labas. Tipid na ngumiti si Ivana sa binata. Salamat at pasensya ka na kung naabala pa kita. Huwag mong isipin yun. Ang importante okay ka na. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang bumukas ang pinto at pumasok doon ang kaibigan niyang si Alice. Besh, oh my goodness, okay ka na ba? Nag-aalalang sabi nito nang makita si Ivana. Oh, sino nagsabi sa iyong nandito ako sa ospital? Mahinang tanong ni Ivana sa halip na sagutin ng kaibigan. Ako ang nagpakuha sa kanya sa tinitirhan niyo para may kasama ka dito. Hindi pwedeng aalis ako na ikaw lang dito mag-isa. Si Adam ang sumagot kay Ivana. Lalo namang nahiya si Ivana sa ginawa ng lalaki. Kakaumpisa pa lang ng relasyon nila pero ganun na ito kung mag-alala sa kanya. Aalis ako mamaya, dito ka na lang muna. And don't worry about your bill. Ako nang bahala doon, Ibibili lang kita ng pagkain. Pakibantayan mo muna siya. Humalik muna sa noo at pisngin niya si Idam bago ito lumabas ng kwarto niya. Oh my gosh! Totoo ba yun, best? Halos himatayin sa sobrang kilig si Alice. Kailan pa? Paano nagkarelasyon kayo? Kwentuhan mo naman ako, dali. Napangiti na lang si Ivana sa reaksyon ni Alice. Kahit siya, hindi alam kung papaanong magsimula at kung papaano nga ba sila nagkarelasyon ng boss niya. Mahirap magpaliwanag Agad na pasimangot si Alice sa sinabi ng kaibigan niya. Nang pumasok ulit si Adam ay may dala na itong pagkain. Kaagad naman yung nilagay ni Alice sa mga lalagyan. Kumuha si Adam ng isang plato at mangkok. Nilagyan niya ito ng mainit na sabaw at dinala sa dalaga. Adam, ako na. Kaya ko namang kumain Pigil ni Ivana sa lalaki nang akbang susubuan sana siya nito. Pero matigas si Adam at walang pakialam sa sinasabi niya. Nang sinubuan uli siya ni Adam ay ibinuka na lang niya ang bibig at kinain ng isinusubo nito. Habang si Alice ay gusto nang sumigaw sa kilig niya sa dalawa. Pagkatapos kumain ni Ivana ay kaagad nagpaalam si Adam sa nobya na aalis na sila. Pagdating ni Adam sa bukana ng mansyon nila ay isang babae kaagad ang sumalubong sa kanya. Adam! Sigaw ng babae. Mabilis itong tumakbo sa kinaroroonan niya at patalon itong yumakap sa kanya sa leeg. The heck, Rhea, be careful! Saway niya kagad sa dalaga pero hindi pinansin ng dalaga ang sinabi ng binata. Akmang hahalikan niya ito nang iiwas ni Adam ang labi niya. Kaya sa mukha niya tumama ang halik ng dalaga. Agad naman na nagkaroon ng pagkadismaya ang dalaga sa inasal ni Adam. Ano bang problema mo? Hindi mo ba ako na-miss? Alam mo bang nagtatampo na ako sa iyo dahil hindi ka man lang tumatawag sa akin nung nasa ibang bansa ako? Kaya nung malaman ko na uuwi dito sa grandpa, sumama na ako sa kanya. Susunod na rin sila mami para sa engagement natin. Nakangiting sabi ng dalaga sa binata. Ibinaba ni Adam ang dalaga at tinignan ito ng mabuti. I want to talk to you with grandpa. Seryosong sabi ni Adam. Agad namang kinabahan si Rhea sa biglaang pagkaseryoso ni Adam. Gusto niyang magtanong at magsalita pero hindi kayang bumuka ng bibig niya. Nakasunod lamang siya kay Adam na naglakad papasok sa loob ng mansyon. Nakaupo habang nakadekwatro si Don Raul sa may sofa at hinihintay ang apo niya. Nang makalapit ang dalawa ay kaagad nang tumayo siya. Sa library tayo mag-uusap.
Seryoso din ang Don. Mas doble ang kaba na nararamdaman ni Rhea sa mga oras na yon. Akmang sasama sana si Rhea nang pigilan siya ng Don. You stay here, Iha. May importante lang kaming pag-uusapan ng apo ko. Wala sa sariling napaupo na lang sa sofa si Rhea. Gustong-gusto niyang makinig sa usapan ng dalawa pero wala siyang magagawa. Lalo pat ang Don ang kausap ni Adam. Now tell me, what's your plan? Isipin mong mabuti ang desisyon mo, Adam. Baka pagsisihan mo ito sa huli. Paalala ng Don sa kanya. Napag-isipan ko na itong mabuti at sigurado na ako sa desisyon ko. Hindi na ako tutuloy sa napagkasunduan namin ng magulang ni Rhea. And what's your valid reason? Tandaan mong maimpluwensya din ng magulang ni Rhea. At kaya kanilang siraan para lang masira ang reputasyon mo pag ipinahiya mo ang anak nila. I know, pero hindi ko kayang isuko ang sarili kong kaligayahan para lang matupad ang gusto nila. I have my own life at akong masusunod kung anong makakabuti sa akin. Makahulugan ng ngumiti si Raul sa apo niya. You make your own decision at hindi na kita pakikialaman pa. You can fix this at hindi na kita pakikialaman pa sa kung ano pa mang gusto mong gawin. Basta siguraduhin mo lang na hindi malalagay sa alanganin ang negosyo natin. Napabuntong hininga na lang si Adam bago tumango sa kanyang abuelo. Matapos sila mag-usap ay si Rhea naman ang kinausap ni Adam. Bakit? Bakit may iurong ang engagement? Nanginginig na sabi ni Rhea sa binata habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. I'm sorry. Ayokong matali ka sa akin na ikaw lang ang nagmamahal sa ating dalawa. Deserve mong maging masaya. Mabait ka't mapagmahal pero ayokong ikaw lang ang nagmamahal habang ako ay wala namang nararamdaman para sa'yo. Malumanay na sabi ni Adam sa dalaga. Parang isinaksak pa ng paulit-ulit ang dibdib ni Rhea dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Mahirap ba akong mahalin? Sa tagal ng pinagsamahan natin, hindi mo man lang ako natutunang mahalin. Tuluyan ang nalaglag ang kanina pang gustong kumawala ng mga luha ni Rhea. Hindi ka mahirap mahalin dahil mabait ka. Pero hindi natuturuan ng puso natin para mahalin natin ang isang tao na nagmamahal sa atin. Alam kong may nakalaan na lalaki na mas higit pa sa akin na kaya kang mahalin, kaya kang ipaglaban at hindi ka susukuan. Sorry pero hindi ako lalaking yun. Sana maunawaan mo ko. Mahinahon pa rin na sabi ni Adam sa dalaga. Ang swerte naman ng babaeng nagustuhan mo at nagkaroon siya ng isang Adam na katulad mo. Hindi siyang swerte sa akin. Ako ang maswerte sa kanya. Pinahid ni Rhea ang mga luha niya at humiling sa binata. Pwede ba kitang mayakap kahit sa huling sandali lang? Si Adam na mismo ang yumakap sa dalaga at hinaplos ang buhok nito. Bata ka pa, Rhea. Malayo pang mararating mo. Huwag mong hayaan na panghinaan ka ng loob dahil sa akin. Palagi mong tatandaan na kaibigan mo pa rin ako at nandito lang ako palagi sa tuwing kailangan mo ng tulong. Mas lalong napaiyak si Rhea sa sinabi ng binata sa kanya. Ito ang isa sa dahilan kung bakit nahulog siya ng husto sa binata. Ang pagiging mabait at maalalahanin sa kanya ni Adam. Kaya siya gustong maging asawa nito. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo sa akin. Pilit ng ngiti ang iginawad ni Rhea sa binata. Matapos mag-usap ay umalis na kagad siya sa mansyon ng mga Wilson. Ayaw na niyang manatili doon. Dahil lalo lang siyang masasaktan pag nakita pa niyang lalaking pinapangarap niyang maging asawa. Samantalang sa Batangas ay tuluyan ng gumaling si Ivana. Nakahanda na rin ang paglabas niya sa ospital. Nasa labas na yung driver ni Sir Adam. Hinihintay tayo. Inutusan daw siyang paglabas mo, ikunin daw tayo rito. Ang swerte mo talagang babae ka't nakasungkit ka ng ganun kagwapo at kayaman na lalaki. Hanggang sana all na lang talaga ako nito. Nakangiting sabi ni Alice. Gusto pa sanang magtanong ni Ivana tungkol sa binata pero hindi na lang niya ginawa. Alam niya kasing busy rin ito. Lalo na ngayon na wala siya sa trabaho at balak niyang bumalik agad doon. Ako na pong magdadala niyan lahat, ma'am. Sabi ng butler ni Adam nang makapasok ito sa kwarto niya. Salamat. Nahihiya niyang sabi rito. Tahimik lang silang nasa biyahe habang panay naman ang sulyap ng butler kay Ivana sa backseat. Ma'am, sabihin niyo lang po kung nagugutom kayo ah. May perang ibinigay si sir para may pangbili kayo ng pagkain. Sabi ng butler ni Adam na siyang nagdadrive.
Ay, kailan kaya ako magkakaroon ng lalaking aalagaan din ako kahit wala siya sa tabi ko? Nakakainggit ka talaga, best. Nangingiting sabi ni Alice. Tumigil ka na nga riyan, nakakahiya sa driver ang ingay mo eh. Sita ni Ivana sa kaibigan, pero tumawa lang ito sa kanya. Baliwala lang naman sa driver ang ingay ni Alice. Nang makarating sa inuupahan nilang bahay, ay umalis din kagad ang driver ni Adam. At ibinili nito kay Alice na huwag pakikilusin si Ivana. At huwag ito nga hayaan na magbuhat ng kung ano-ano. Ibinilin din nito na huwag papapasukin sa trabaho si Ivana hanggat hindi pa ito tuluyang gumagaling. Kanina ka pa nakahawak dyan sa cellphone mo. Ba't hindi mo na lang siya tawagan o i-text man lang? Alam kong namimiss mo na siya. Napabuntong hininga na lang si Ivana bago ibinaba ang cellphone. Baka busy siya. Ayokong maistorbo ko siya. Malungkot na sabi ng dalaga. Ay, tinamaan ka na nga talaga sa boss mo. Pero kung totoong mahal ka niya, hindi ka istorbo sa kanya. Sige na, tawagan mo na siya. Pero wala pa rin kibo si Ivana. Kaya si Alice na mismo ang nagdial sa cellphone ni Ivana sa numero ni Adam at ibinigay kay Ivana. Nakailang ring pa bago nasagot ang tawag niya. Hello, who's this? Anong kailangan mo sa fiancé ko? Agad na binitawan ni Ivana ang cellphone matapos marinig ang sinabi ng babae sa kabilang linya. O ano sabi? Bakit nasa sahig na yung cellphone mo? Kaagad na tanong ni Alice. Umalis kasi siya saglit para ipagtimpla ng juice ang kaibigan. Walang sumagot eh. Bigla kasing nawala ng lakas ang kamay ko kaya nabitawan ko ang cellphone. Pagsisinungaling ni Ivana sa kaibigan. Ganun ba? O siya sige, magpahinga ka na lang muna dito para mabawi mo kagad ang lakas mo. Tumangulang si Ivana sa kaibigan, saka ito lumabas. Tuluyang nalaglag ang mga luha ni Ivana nang bumalik sa isipan niya ang sinabi ng babae. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may fiancé ka na pala? Bakit kailangan mo pa akong saktan ng ganito? Kung gumaganti ka sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo, pwede mo naman akong patalsikin bilang sekretarya mo ah. Umiiyak niyang sabi. Matapos ang meeting niya sa mga investors at sa iba pang kawani ng kumpanya, ay bumalik na si Adam sa opisina niya at nadatnan niya sa labas ng opisina niya ang kanyang butler. Sir, nakauwi na po si ma'am sa kanilang bahay. Thank you. Hintayin mo ako sa labas. Pupuntahan ko siya ngayon. Copy sir. Nauna nang lumabas ang driver. Samantalang si Adam ay pumasok na sa opisina niya. Kaagad niyang hinagilap ang kanyang cellphone sa opisina. At nang makita ito ay, kaagad niya itong binulsa at lumabas ulit. Jem, cancel all my appointments today. May importante akong lakad ngayon. Agad na taranta ang pansamantalang sekretarya ni Adam. Nang marinig ang sinabi niya, namumutla din siya. Sir, kasi may mas importante pa po ba sa kamiting mo ngayon? Ang sabi niyo kailangan. Matalim na tingin kaagad ang ipinukol ni Adam sa bagong sekretarya niya. Kaya wala sa sariling napatango ito sa kanya. Umalis si Adam habang si Jem ay hindi mapakali. Sigurado siyang magagalit sa kanya si Adam dahil sa ginawa niya. Kaya inihahanda na niyang sarili niya sa pwedeng mangyari. Dadaan muna tayo sa flower shop. Bibili ko siya ng bulaklak. Kaagad naman na sinunod ng butler ang utos niya. Sir, ikaw po pala. Niluwagan ni Alice ang pinto para makapasok ito. Where is she? Nasa kwarto po sir, pupuntahan ko lang siya. No, ako na lang ang pupunta sa kanya. Tumango na lang si Alice at hinayaan si Adam na pumasok sa kwarto ng kaibigan. Dahil hindi yun nakalak, ay mabilis na nakapasok sa kwarto ni Ivana si Adam. Nakaupo habang mugto ang mata ni Ivana, kaya agad kumunot ang noo ng binata kung bakit umiiyak ang dalaga. Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat nandun ka sa fiancé mo ngayon? Baka mag-away pa kayo pag nalaman niyang pumupunta ka rito. What? What are you saying? Anong fiancé? Sino? Wala akong fiancé. At kung meron man, ikaw yun at wala nang iba. Seryoso at nakakunot noon na sabi ng binata. Agad naman na napataas ang tingin ni Ivana dahil sa narinig niya mula sa lalaki. Wala kang fiancé? Sino yung sumagot sa cellphone mo at sinabing fiancé mo siya? Kung wala ka talagang fiancé. Mas lalong napakunot ang noon ni Adam dahil sa narinig. Iniwan niya ang cellphone sa kanyang opisina kanina habang may meeting.
Kaya mabilis niya itong kinuha at tinignan kung tumawag nga ba siya. Pero wala siyang nakita doon. Wala kang calls dito, tignan mo. Ibinigay ni Adam ang kanyang cellphone sa dalaga at kinuha naman ito ni Ivana. Kinuha din niya ang cellphone at ipinakita kay Adam na tumawag nga talaga siya. What the heck? Napamura nang wala sa oras si Adam dahil sa galit. Dahil may nakikialam sa cellphone niya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa dalaga at may kinalikot ito doon. Umupo siya sa tabi ng dalaga at pinanood ang laman ng CCTV. Kita nila kung papaanong pumasok ang isang babae. She's Jem. Pansamantala siyang pinalit ko sa'yo habang hindi ka pa magaling. Paliwanag ni Adam. Kita nila ang paglapit nito sa mesa ni Adam at ang pagdampot nito sa kanyang cellphone. Pinatay na ni Adam ang CCTV at hinarap ang dalaga. Naniniwala ka na ba sa akin? Napayakap na lang si Ivana sa binata at isinubsob sa dibdib nito ang kanyang muka. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang malaman ng totoo. Maging si Adam ay napanatag din at niyakap din ang dalaga pabalik. Hindi na muna bumalik sa kumpanya si Adam at ipinagluto niya muna ang dalaga. Namimiss na rin kasi niya itong kasabay kumain. Ay, taray, hindi lang gwapo't mayaman. Marunong din magluto ang nobyo mo, best. Ikaw na talaga, award. Palatak ni Alice sa kaibigan. Naiiling na lang si Ivana. Kung sa kaibigan ay maingay siya, pagdating naman kay Adam ay tahimik siya. I'm done. Nakangiting sabi ni Adam. Inihanda na niya ang pagkain sa mesa at siya na rin ang naglatag ng plato. Sabay na silang kumain habang si Alice ay parang maiihina sa kilig sa dalawang couple na nagsusubuan. Matapos kumain ay si Alice nang naghugas ng pinagkainan nila at nagkukulitan na lang ang dalawa hanggang sa napagod na si Ivana. Gusto ko nang bumalik sa trabaho ko. Mahinang sabi ng dalaga habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib ng binata. No, hindi ka na magtatrabaho. Gusto kong sa bahay ka na lang at mag-aalaga sa mga anak natin. Biglang napabangon si Ivana nang marinig ang sinabi ni Adam. Anong anak yung pinagsasasabi mo? Anak natin. Gusto na kitang makasama at makatabi sa pagtulog sa gabi. Kaya gusto kong magpakasal na tayo. Ayoko nang malayo ka pa sa akin. Sige ka, kung ayaw mong magpakasal sa akin, baka makuha pa ako ng iba. Pananakot ni Adam sa dalaga. Napamulagat ang mata ni Ivana na nakatingin sa binata dahil sa sinabi nito. Apat gusto mo pa yatang masapa kita. Natatawa namang niyakap ni Adam ang dalaga. Gustong gusto niya talaga ang reaksyon nito pag nagseselo sa kanya. At dahil nakaplano ng lahat ay mabilis na naikasal si Adam at Ivana. Sa Maynila na sila ikinasal. Ipinakuha na lang ni Adam ang kapatid at magulang ni Ivana sa probinsya para masaksihan ang kasal nila. Payapang idinaos ang kasal nila sa isang malaking simbahan sa Quezon. Finally, you're my wife now. Ngumiti lang si Ivana na nakayakap sa asawa niya. Bilis-bilisan yung kilos nyo at bago man lang ako mawala sa mundong to ay makita ko pang apo ko sa tuhod. Parehong napatawa si Ivana at Adam sa sinabi ng lolo niya. Gabi na, hindi ka pa rin ba inaantok? Nakayakap na sabi ni Adam sa asawa niyang nasa album ang mga mata. May mga anak na tayo pero hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ang boss ko dati ay lover at asawa ko na ngayon. Talagang hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Hindi ko rin naman akalain na ang unang babaeng sumampal sa akin ay siya palang magiging asawa ko. Alam mo bang ikaw ang kauna-unahang babaeng sumampal sa akin? Walang nangangahas na sumpalin ako noon dahil mayaman ako. Pero ikaw, wala kang pakialam sa nakikita mo at ayaw mo pang humingi ng sorry sa akin ha, kahit alam mo namang mali ka ron. Doon ako nagsimulang humanga sa'yo. Kaya nung nag-apply ka sa hinampas naman ni Ivana ang dibdib ng asawa niya na ikinatawan nito. Sira ka, bakit ngayon mo lang yan sinabi? Siyempre, ayoko namang mapahiya ka kaya inilihim ko na lang. Natatawang sabi ng lalaki. Ay, ganun? Pero ngayon, gusto mo na akong mahiya kaya mo yan sinabi? Kinurot ni Ivana ang tagiliran ng asawa na kaagad namang hinuli ni Adam at dinala sa labi niya. Mahal kita. Ako, mahal mo ba ako? Tanong ni Adam sa asawa. Ano ba sa tingin mo? Mahal kaya kita? Nakangiting sagot ni Ivana bago pinatakan ng halik ang labi ng asawa.
Kaagad namang hinawakan ni Adam ang batok ng asawa at pinalalim ang halikan nila hanggang sa pareho na silang bumagsak sa kama. Wakas,